My dear friends, the good news for us today is no one is a mistake. No human being is a mistake. Hindi nagkakamali ang Diyos. Amen? Sino man yan tao na kinaiinisan mo, nagagalit ka sa Kanya, sabihin mo yun, tandaan mo yun. Hindi nagkakamali ang Diyos. Hindi nagkamali ang Diyos sa pagkagawa niya, sa pagkalalang niya sa taong yan. 7.8 billion of people now live in the world. And all of us, created by God, not one is a mistake. Wala ni isa ay pagkakamali ng Diyos. All of us are good. All of us are beautiful. Ang problema lang, nagkakamali lang tayo sa ating pagpili. Nagkakamali lang tayo sa ating ginagawa. Pero yung tao na ginawa ng Diyos, mabuti yan. Yung tao na ginawa ng Diyos, hindi siya nagkamali na binuhay niya, nilagay niya ang taong yan dito sa mundo. Tingnan niyo po, narinig natin ang pagpili ni Jesus sa kanyang mga apostol. Ilan ang traidor sa mga pinili ng Panginoon? Sino ang nagtaksil sa Panginoon sa kanyang mga apostol? Alam natin, Judas ang pangalan niya. Nagdasal ang Panginoon, pero bakit nakapili pa rin siya ng Judas? Nagkamali ba ang Panginoon sa pagpili dito sa magtataksil sa kanya? Hindi. Kasi tingnan nyo, ang mas malaki, mas magandang plano ng Panginoon. Kung hindi siya pinagtaksilan ni Judas, hindi siya mahuhuli. At kung hindi nahuli ang ating Panginoon, hindi siya maghihirap. Kung hindi siya naghirap, hindi siya mapapako sa krus. Kung hindi siya napako sa krus, hindi siya mamamatay. Kung hindi siya namatay, hindi siya muling mabubuhay. At kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoon, hindi tayo magkakaroon ng panibagong buhay. Tingnan niyo po, paano nagkaroon ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan? Paano nagkaroon ng panibagong pag-asa, panibagong buhay para sa atin? Nag-umpisa dito sa taksil na si Judas. Nagkamali ba ang Diyos sa pagpili sa Kanya? Hindi. Yan yung palagi nating tandaan. Kung merong tao na talagang ninira sa iyo, getting on your nerves, nanggigigil ka sa kanya, kung talagang sawang-sawa ka na dyan sa iyong mga kamag-anak, biyenan, sa iyong kapatid, ang sama-sama ng ugali nila dahil matakaw sila sa lupa, ganid, makasarili, hindi ka minamahal o wala silang pakialam sa iyo. Kung meron kang katrabaho na ginagawa niya ang lahat para maunahan ka niya, para maging mas mataas siya sa iyo. Sino man yan tao na nakakasakit sa iyo, it is not a mistake that they are there in your life. Remember, God has a good purpose. Why? He allowed them to exist. May magandang dahilan ang Diyos bakit hinahayaan niya minsan ang mga masasamang tao na makasama natin, na makasalamuhan natin, na makilala natin. Amen? Meron pong isang lumapit sa akin, nagtatanong, Father, bakit po kaya sa tingin niyo, hinayaan ng Diyos na hiwalayan ako ng aking asawa? Wala naman po akong kasalanan. Isang araw na lang, pagkagising ko, sinabi niya, ayaw na niya. Bigla na lang umalis sa bahay, hindi na ako inuuwian. Pinipilit ko pong kausapin, pinupuntahan ko siya, nakikipag-ayos ako, ayaw kong kausapin. Nilalayuan ako, iniiwasan ako, nagpapatulong na ako sa ibang tao para magkaayos kami. Pero ilang taon na kaming hindi nagsasama, nagkahiwalay. Hindi ko po alam kung bakit. At alam niyo po itong taong nagtatanong sa akin, kakilala ko siya. Kasama ko po siyang nagsaserve din sa simbahan sa ating diocese. At sabi ko, tingnan mo, kung meron kang asawa, wala kang oras at panahon na maiibibigay para sa iyong paglilingkod sa simbahan. Pero dahil wala kang asawa, wala kang inaalala, di kayo nagkaroon ng anak, marami kang oras, marami kang panahon. Tignan mo, ikaw ngayon, palagi tinatawag ng mga pare, buong oras mo.
Pwede mo maibigay dito sa ating apostolate, dito sa ating ministry, sa ating paglilingkod, sa ating service. Hindi mo magagawa itong iyong serbisyo kung may pamilya ka, kung meron kang asawa. Nakakalungkot man, oo, na nagkahiwalay kayo. But look at the blessing. Merong purpose ang Panginoon. May dahilan. Yan ang palagi natin din isipin. Remember the words in Romans. Sabi niya, that everything will work out for the good in the end for those who love the Lord. Bandang huli, ang lahat makikita mo sa katapusan, may mabuti na bunga para sa taong tapat, para sa taong nagmamahal sa Diyos. Huwag kang mag-alala, may ginagawa ang Diyos na ituwid anuman ang pagkakamali ng ibang tao. Pero tandaan natin na walang aksidente sa buhay. Amen? At pag ganyan ang ating attitude, na lahat na nangyayari sa atin, lahat ng tao na nakakasalamuhan natin, ay kagustuhan niya. Who are those people that you think are a big mistake in your life? Tandaan mo, hindi nagkakamali ang Diyos. Maniwala ka, magtiwala ka, maghintay ka lang, at ipapakita ng Diyos ang napakagandang plano niya na hinanda niya at inaalay niya para sa iyo at para sa iba. Ngayon pa lang tayo ay magpasalamat sa Diyos. Kung hindi mo man nakikita ang magandang plano ng Diyos, hingin natin ang pananampalataya para maging mas maliwanag ang ating paningin.